Nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero nagdesisyon din silang i-remand o ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Sa kabila niyan, hindi raw ito nangangahulugang dinismiss nila ang reklamo. Magbabalita si Mayan Los Baños. The Senate is now constituted and convened as an impeachment court, and the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. Mag-aalas 6:30 ng gabi ng Martes nang mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sa harap ni Senate President Chis Escudero na tumatayong presiding officer ay nanumpa na ang senator judges. Kapansin-pansin namang may mga senador na hindi nakarobe. Naglatag sila ng kondisyon bago nanumpa. That I make this oath ad cautelam without prejudice to the resolution of jurisdictional issues as well as issues pertaining to the validity of the impeachment complaint or to the filing thereof, if any. Ako po ay manunumpa pero meron pong reserbasyon. Bago nito, hinikayat muna ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga kapwa-senador na ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Inungkat niya ang pandededma umano ng Kamara sa unang 3 impeachment complaint laban sa bise. Yung ika-4 lang daw ang inaksyonan ng Kamara. Tingin ni De La Rosa paglabag yan sa 1-year ban sa paghahain ng impeachment complaint. Bakit pa raw tatalakayin yan sa Senado kung depektibo ito? Tumunod ba sa saligang batas at sa internal rules ng mababang kapulungan ang impeachment complaint na kanilang ipinasa dito sa Senado? Nasa Senado po ang pagkakataon upang magwasto. Si Senadora Risa Hontiveros naman muling iginiit na dapat unahin ang oath-taking nila bilang senator judges. Nakailang beses sinuspindi ang sesyon dahil mainit ang usapan. Sa isang pagkakataon, makikita na tila sinusubukan ni Senator Robin Padilla na kumprontahin si Senator Joel Villanueva pero napigilan siya. Gusto kasi ni Senator Villanueva na i-convene ang impeachment court bago pag-usapan kung i-dismiss ba o hindi ang impeachment case. Nang mag-convene sila, nakiusap si Senator Alan Peter Cayetano kay Senator De La Rosa na kung pwede, imbes na dismissal, ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Ipinipilit kasi ni Senator De La Rosa na i-dismiss ang impeachment case. Mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator Bato na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed that we violated the Constitution na mahigit 1 beses tong final. Kinalaunan ay pumayag si De La Rosa sa mosyon ni Cayetano. Paglilinaw naman ni Escudero, This will not and does not constitute a dismissal because afterwards, after we settle this issue, this is in no way a dismissal because we will be issuing summons after this. Sa huli, 18 ang pumabor at 5 lang ang tumutol na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Sina Senator Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, maging si SP Chis Escudero, Bong Revilla, Amy Marcos, JV Ejercito, Bongo, Loren Legarda, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Francis Tolentino, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Lito Lapid, Cynthia Villar, Mark Villar, Mig Subiri at Rafi Tulfo. Ang mga tumutol naman sina Senators Coco Pimentel, Risa Hontiveros, Tansi Binay, Grace Poe at Sherwin Gatchalian. Kasunod niyan ay maglalabas na ng writ of summons ng impeachment court. Inutusan si VP Sara na sagutin ang impeachment case sa kanya sa loob ng 10 araw. Sa gitna ng isyong ito, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paghahain ng mga reklamo laban kay VP Sara. Kabilang ang technical malversation, perjury at bribery. Ganon din ang plunder dahil sa mali umunong paggamit ng nasa 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Para sa 1PH, Mayan Los Baños, News 5.